Kinabukasan ng payagan na ako lumabas ng hospital, ay agad ako tumungo sa address na binigay ng ina ni Natalia. Halos sobrang bilis ang tibok ng puso ko, habang papalapit na kami sa pintuan, nang hihina ako na makitang baka nahiga si Natalia na parang natutulog lang ito. Tumutulo ang luha ko habang papasok, ang mga tao ay nagsitinginan sa akin, marahil sa itsura ko, na baka nagkalat ang make-up ko sa kakayak. Pinilit ko na huwag umiyak, dahil ayaw ni Natalia nang umiiyak. Lagi nito sinasabi sa akin na dapat huwag maging malungkot, dahil lalong malungkot ang taong iniiyakan mo. Sa panahon na marami akong problema si Natalia ang kasama ko, siya ang lagi ko kausap, laging nagbibigay ng motivation sa akin, upang huwag sumuko. Hindi pala alam ng mga magulang ni Natalia, noong una na buntis pala ito, nalaman lang iyon noong sinuri na ang katawan. Masyadong mabilis, dahil parang bulan na napakabilis na wala ni Natalia. Nakatitig lamang ako sa aking best friend, nang makita ko ang asawa nito. Masama ang tingin ko dito, dahil isa ito sa pinag-iisipan ko, na baka may kinalaman ito. Dahil noong huling nakausap ko si Natalia, ay parang takot ito sa kanya. Agad ko ito nilapitan, gulat naman ang lalaki sa bigla kong paglapit. Kung inaakala mo makakatakas ka sa pangloloko, at pananakit mo sa kaibigan ko, nagkakamali ka. Akala mo hindi nagsusumbong sakin si Natalia. Umamin ka anong ginawa mo sa kaibigan ko. Galit na tanong ko dito. Habang si Austin ay inaawat ako, upang hindi ako makagawa ng eskandalo sa burol ng kaibigan ko. Pinilit ko kumalma sa sama ng loob ko. Bilang pagrespeto na din sa kaibigan ko, pero ang asawa ng aking kaibigan, ay masamang tingin lamang ang ginawad nito sakin. Ano bang pinagsasabi mo? Kunwaring walang alam na tanong nito sakin. Pagak na tumawa ako, dahil sa sobrang galing magmaang-maangan ang lalaki na ito. Sisiguraduhin ko na makukulong ka, once na lumabas ang totoong nangyari. Banta ko dito. Agad na umalis ako sa harap ng lalaki, dahil may mga ilan na nakatingin sa amin. Habang si Austin ay inaasikaso ako, dahil noong nakaupo na kami, ay naging tahimik ako, at iniisip ang mga masasayang ala-ala naming magkaibigan. Kung tutuusin parang kapatid ko na turingan si Natalia. Ito lamang ang nakakasundo ko. Mga ilang minuto lamang ay tumabi sa akin ang ina ni Natalia. Marahan na hinawakan ako nito sa aking mga braso, dahil sa lumalakas ang hikbi ko. Hindi ko akalain na ganun kabilis mawawala ang anak ko. Hindi ko matanggap na mawawala lang ng ganun, ang sabi na hulog daw ito mula sa hagdan. Pero parang may kung ano na nagtutulak sa akin na humanap ng evidence pa. Malungkot na kwento nito sa akin. I'm so sorry po tita, nagulat na lang din po ako sa binalita niyo po, excited pa naman po ako na may ibalita sa kanya. And sobrang nasaktan ako, dahil parang sister ko na rin si Natalia. Malungkot na kwento ko sa ina ni Natalia. Don't worry kung may tao man ang may gawa nito sa anak ko, sisiguraduhin ko na magbabayad siya. Ilang oras din kami na natili ni Austin doon ay umuwi na din kami, tahimik lamang kaming dalawa sa kotse. Tila parang galit si Austin sakin. Hindi ko naman alam kung bakit. Are you mad at me? Tanong ko dito. Ngunit nakatuon lamang ito sa kanyang pagmamaneho. Hinawakan ko ang kanyang braso, ngunit deadma lang ako nito. Ano bang kasalanan ko? Muling tanong ko dito. Tumingin ito sa akin na parang walang emosyon. Saglit lang iyon pero dama mo ang galit nito. Ang hilig mo makipagtalo sa mga lalaki, paano kung saktan ka nung lalaki na yon? Alam ko galit ka sa asawa ng kaibigan mo, pero isipin mo na baka mapano ka. Sinserong saad nito sakin. Marahil siguro natakot ito na maulit ang ginawa ng asawa ni ate sakin. Kaya ganito ngayon sakin si Austin. Okay, I'm sorry di ko uulitin. Paglalambing ko dito. Hanggang ngayon ay di ko pa rin sinasabi kay Austin about sa pregnancy ko. Dahil excited ako na yun ang birthday gift ko sa kaarawan nito. Mas naging mahigpit naman si Austin, sa pagpaalala nito sa akin tungkol sa mga overwork ko. Nag-iingat naman ako upang hindi niya agad malaman na I'm pregnant. Ilang days na din ako sa place ni Austin tumutuloy, habang ang daddy ko naman ay panayang kamusta pa rin sakin. Pero ayoko pa talaga sa bahay namin. Pakiramdam ko ay parang pabigat ako sa kanila. Dahil baka maramdaman lang nila sakit ng pagkawala ng bunso namin.
Dahil sa tuwing nakikita nila ako, ay bumabalik sa kanila ang nangyari noon. Ako ang trigger ni Mom. Kahit ganun ay mahal ko pa rin ito, sadyang hindi ko lang ito kaya sa ngayon harapin. Kung natuturuan lang ang tao, tuturuan ko si Mom na mahalin ako bilang isang anak niya din. At mahalin kami na parang anak talaga. Dahil napapansin ko kay Mom. Laging pera ang nasa isip, hindi ko alam kung masyadong obsessed lang ito sa business, or obsessed lang ito sa maraming money. 3 araw makalipas, ay inaya ako ni Austin na sa labas kami mag-dinner. Maganda ang aming pinuntahan na pinag-reservation ni Austin. Napaka-romantic. Ngayon lang ako nakadama ng pinahahalagahan. Even na alam nito na may ugali ako moldita, ay mahal pa rin ako nito. Sa mga oras na ito ay kapwa kami masaya. Ang mga paligid ay napaka-refreshing. Nasa kalagitnaan kami ng aming kwentuhan, nang biglang mag-ring ang cellphone ni Austin. Tila nagulat ito sa narinig. Nagmadali ito na tawagin ang waitress. At kinausap ako ng mabilis lang. "I'm so sorry baby. Antayin mo ako dito, may pupuntahan lang ako saglit. Promise babalik ako." Calm nito. Ngumiti naman ako ng pilit, upang ipakita na okay lang. "Okay, emergency ba? Sino ba tumawag?" Tanong ko dito. "Si Triana, may nangyaring masama." Sagot nito sakin at umalis na sa aking harap. In our first date na romantic, iniwan ako, at ang taong dahilan nun ay ang nag-iisang pinagseselosan ko noon pa man. Masakit iyon na maiwan ka sa date nyo. Akala ko pa naman ito na ang pinaka-masaya ko na date with Austin. Nag-antay ako tulad ng bilin niya na mag-antay ako, dahil babalik daw ito. Ngunit 1 oras na ang nakalipas at wala pa rin ito. Bagsak ang mga balikat ko sa lungkot, mukhang nakalimutan ako nito na may nag-aantay sa kanya. Umalis na lang ako doon, dahil sa pinagtitinginan na ako ng ibang tao. Siguro nagtataka ang mga ito kanina pa ako, ngunit wala pa ring dumadating. Sa mga oras na iyon ay parang nakalimutan ko na buntis ako, at tumungo ako sa bar, at nakita ko pa doon si Tyler. Tumabi ako dito, malungkot ito, at nagtataka naman ako bakit tila malungkot ito. Di ba dapat siya ang nasa tabi ngayon ni Triana? Bakit andito ta at malungkot? Alone? Tanong ko dito. "Yeah, how about you? Do I know you?" Tanong nito sakin. "Actually no, but I know you, since college." Pagpapakilala ko dito. "And by the way I'm Viana." Sabay lahad ng kamay dito. Hindi ko alam anong pumasok sa utak ko, at nagawa ko na lokohin si Austin sa mga oras na ito. Pinlano ko na lasingin sa alak si Tyler, at magpanggap na may nangyari sa amin. Ito ba ang epekto ng pakiramdam ko, na parang napilitan lamang si Austin sakin? Umaga nang magising si Tyler, tila nagmamadali ito na magbihis, ni hindi man lang ako nito tinignan at umalis na. Nang umuwi ako sa bahay ni Austin, ay naabutan ko dito, masama ang tingin at seryoso. "Di ba ang sabi ko ay antayin mo ako?" Galit na saad nito sakin. "Wow! Ikaw pa ang galit. Really Austin, 1 oras ako nag-antay pero di ka dumating, mukha akong syunga doon nag-aantay sayo." Sagot ko dito. "I'm sorry okay, pero di ka dapat umalis doon. Paano kung may nangyari na masama sayo?" Sagot muli nito sakin. "Aalis na ako, doon muna ako sa kondo ko. Walang gana na saad ko dito." "No, dito ka lang. At saan ka ba galing, at umaga ka na umuwi?" Sunod-sunod na tanong nito sakin muli. "Gusto mo malaman? I slept with other man." Diretso lamang ang tingin ko dito. Tila na estatwa si Austin sa aking sinabi, ilang segundo pa bago ito nag-react. "So, parang pinapatunayan mo na malandi ka." Sarcastic na sagot nito sakin. Di ko napigilan ang aking sarili at sinampal ko ito. Malakas iyon dahil bumakat agad sa mukha ng lalaki. "Huwag ka na magpapakita sakin Viana." Galit na saad nito sakin. Agad ko naman na kinuha ang mga gamit ko, at tumungo sa kondo. Ilang araw din ako nagkulong sa aking kondo, sa katunayan ay magulo na ang paligid ko, dahil nasanay ako na may naglilinis. Sa linggo na sana ang birthday ni Austin, at saktong nag-away pa kami. Hindi ko alam kung sasabihin ko pa ba. Masyadong masakit ang salitang sinabi niya na malandi ako. So noon pa man malandi na pala ang tingin nito sakin.
I'm so disappointed kay Austin, di ko inaasahan iyon mula sa kanya. Sa ilang araw na hindi namin pag-uusap at pagkikita, ay may rumor na may babae daw ito ngayon. Nagalit ako doon, ganun niya na lang ba ako kadali-palitan. Nang sumapit ang araw ng linggo, ay naglakas loob ako na puntahan si Austin sa bahay nito. Ngunit wala daw ito sa bahay niya, nasa bahay ng parents nito, upang mag-celebrate. Wala na akong ibang inisip, basta diretso ang pasok ko sa kanilang bahay. Nang makita ng mga mata ko si Austin, ay agad ko ito tinawag. Austin. Pagtawag ko dito, tila sa emosyon ni Austin ay hindi ito natuwa na makita ako. Agad ako nilapitan ni Austin. Anong ginagawa mo dito? Tapos na tayo diba? Galit na saad nito sakin. No, hindi pwede na matapos tayo. Sagot ko. Agad ko na inilabas ang PT na nagsasaad na I'm pregnant. Because I'm pregnant, masayang saad ko dito, pero mukhang hindi natuwa si Austin. Hindi sakin yan, malay ko ba kung sa ibang lalaki yan? Sagot nito. No, ikaw lang ang lalaki ko, actually nakaraan ko pa nalaman, naisip ko lang kasing birthday gift sa'yo. Well di mo ako maloloko. Agad na lumapit ang magulang ni Austin, at sinaway sa inasal ng anak. Hindi kita pinalaki ng ganyan Austin. Galit na saad ng ama nito kay Austin. You should take the responsibility. Saad ng ina ni Austin. No, maraming lalaki nga ata yan eh. Pangangatwiran ni Austin sa magulang niya. Umiiyak na ako sa mga sinasabi ni Austin. Masakit na masyado, sagad na ang sakit. No, kailangan mo pakasalan ito, kung ikaw nga talaga ang ama. Saad muli ng parents ni Austin. Ano naniniwala kayo dyan? Galit na sagot ni Austin sa magulang. Umalis ako doon na umiiyak. Kahit ayoko ay umalis na lang ako, di ko kaya ang mga sinasabi ni Austin, I know mali na nagsinungaling ako sa kanya. Nagsisi naman ako sa mga nasabi ko, di ko naman sinasadya iyon. Kahit na ganun ay pabalik-balik ako sa bahay ni Austin, pero itinataboy lamang ako ni Austin. Hanggang sa sumuko na ako. Naisip ko na layuan na lang ito, kung ayaw niya talaga maniwala sakin. Kahit na mahal ko pa, ay pinilit ko na lang kalimutan, sisiguraduhin niya na magsisi si Austin sa pangtataboy niya sakin. Umasa ako na magiging mabuti ito sakin, but I'm wrong, sa tingin niya pala sakin isa ako whore. Kaya naman pala ang tagal ako bigyan ng label. Hindi pa pala sure sakin, sakit nun parang kagat lang ng dinosaur. But I'm okay, kaya ko naman sarili ko na wala siya. Ilang days muli ang nakalipas, ay nalaman ko na pumunta pala si Austin sa bahay namin. At ang magulang ni Austin, at gustong ipagkasundo na i-arrange kami. Kung noon gusto ko kami ikasal, pero ngayon ayoko na. Ayokong ikasal sa kasinungalingan lamang, at ang tingin sakin ay isang malandi. Sa ilang beses na samin may nangyari, ni hindi nga kami gumagamit ng protection. Habang ako naman ay nakalimutan na ang pills ko, masyadong nagpakampanti ako na walang mabubuo, o di kaya kapag may nabuo ay papanagutan naman ako nito. Hindi ako umuwi ng bahay, kahit panay ang message ni daddy na umuwi ako, dahil andoon daw ang pamilya ni Austin, at ang ex-boyfriend ko. Ayokong makita ang mukha ni Austin, pakiramdam ko ang pangit niya ngayon. Hindi ko alam kung dala lang ba iyon ng hormones ko. Naglakad-lakad ako nang makita ko si Tyler, tila nag-iisa ito. Agad naman naisip ko na palipasin ang araw, at sabihin na siya ang nakabuntis sakin. Wala na akong choice kundi gawin na lokohin ito. Nagawa ko rin ito dahil sa selo sa GF nito, si Triana ang dahilan bakit nag-away kami at nagkasagutan ni Austin. Kung hindi sana ako nagsinungaling, masaya sana ako ngayon. Sa ngayon na may malaking problema ako na kinakaharap, ay wala akong makausap at makasama, dahil yung nag-iisang kasama ko sa ganitong sitwasyon, ay wala na. Si Natalia lagi kong takbuhan noon, masyadong nagpakabisi ako kay Austin, at nakalimutan ko na ang kaibigan ko na may pinagdadaanan din pala. Ni hindi ko man ito nakamasta. Huling kita ko dito noong pumunta ako ng bahay nila, at takot na takot ito sa asawa. Sabay-sabay ang problema na dumating sakin. Hindi ko alam hanggang saan ang kakayanin ko. Alam ko na masama ang gagawin ko na panglilin lang kay Tyler, pero ito na lang paraan ko para ilayo ako dito ni Tyler.
Then one time nag-ask ako sa mga kakilala ni Triana, na hingi ng number nito. At may nagbigay naman sakin. Gumamit ako ng ibang number, upang sirain ko sila ni Tyler. Ito ang naisip ko na sirain sila, at iwan ni Triana si Tyler. Ilang beses ako nag-message kay Triana, upang linlangan ito na Tyler is cheating with her. But inignore lang ata ni Triana ang mga message. Nang dumating na ang tamang araw, upang maniwala si Tyler na buntis ako sa anak niya, ay nang ulit na ako dito sa message. Tyler, I'm pregnant. Laman ng message ko mula kay Tyler. Noong una hindi naniwala ang lalaki sakin, at talaga nang humingi pa ng proof na kanya ba ang bata. Naghanap kami ng hospital kung saan pwedeng i-DNA ang bata, kahit dugo pa lang ito. Mahal yun pero afford namin, dahil pareho naman kami mayaman. Kinuntiyabo ko ang nagsuri ng DNA, at pinalabas na positive iyon. Nang lumabas ang results ay tahimik lamang si Tyler, marahil hindi niya iyon inaasahan. I'm so sorry Tyler kung nagawa ko man ito, kahit grabe itong gagawin ko, ay kinakain din ako ng guilt ko. Simula noon ay naging maalaga sakin si Tyler, kahit alam ko na para sa bata, ay at least may nag-aalaga sakin, dapat si Austin ang nandito pero hindi. Mas pinili nito na paniwalaan, na baka sa ibang lalaki ko ang dinadala ko. Noong napagpasyan ko na talagang sirain na sina Tyler at Triana, ay tumungo ako sa office ng babae, anabangan ko ito at kinausap ko. Hi, ikaw si Triana right? Tanong ko dito, kahit naman nakilala ko na ito. Yeah, and who you are? Tak ang tanong nito sakin. Can we talk about Tyler? Sagot ko dito. Mukhang may idea na ang babae, kung anong pinunta ko sa kanya, dahil nang banggitin ko na gusto ko makipag-usap tungkol kay Tyler, ay tumahimik ito saglit. Sure may alam ako na malapit na cafe dito, okay lang ba sa'yo doon tayo? Tumango naman ako bilang pagsang-ayon sa babae. Nang makarating kami doon, ay saktong wala naman masyadong tao. Siguro kasi oras na nang uwian ng mga empleyado, kaya konti na lang. Umupo kami sa malapit, at agad ko na sinimulan ang nais ko. Di na ako magpapaligoy pa. I'm pregnant with Tyler child, saad ko dito. Kahit papano ay naawa pa rin ako sa babae, dahil mukhang nanghina ang babae sa aking sinaad. Excuse me, pregnant, at si Tyler ang ama. Yes, sagot ni Viana dito. How? Nagtatakang tanong ko. Noong panahon na may problema kayo, nakilala ko siya sa isang exclusive na bar, si Tyler. That time parehas kami lasing, and promise hindi ko intensyon na may mangyari sa amin. Kapwa kaming lasing ni Tyler noon. Pinutol ko na ang kwento niya, isa lang ang gusto ko pa malaman. Isang tanong lang ang gusto kong malaman na sundan pa ba? Kahit na ang totoo ay wala na, kundi pagdalaw lang ang tanging pinapante sa akin ni Tyler. Kaya ako nandito para sabihin na, please ipaubaya mo na sakin si Tyler. Paiyak kong saad kay Triana. Wow ngayon iiyak ka sakin na parang ikaw pa ang victim dito. Huwag kang feeling victim dito Viana, saad ni Triana sa akin. Alam mong may GF ang tao, pero pinatulan mo pa din. Sira ka ba? Pagak na tawa ni Triana sakin. Now I know bakit binalik-balikan ako ni Tyler Triana. Kasi ganyan ang ugali mo, sagot ko dito. Alam mo ba na tuwing nagkikita kami, sayang-saya si Tyler sakin, akala ko nga iniwan ka na, kasi siya pa ang pumupunta sa place ko. Oo aminin ko noong una hindi ko intensyon na may mangyari sa amin. Pero nung naulit pa muli intensyon ko na yon. Hindi ko alam bakit nasasabi ko ang mga salita na hindi naman totoo, ganito ako kadesperada na magtago kay Austin. Dahil sa aking sinabi ay malakas ako na sinampal ni Triana, malakas iyon at tiyak na babakat dito. How dare you? Galit na saad ko. Alam mo ikaw Viana, yung mga tulad mo kayo pamatapang, kahit nakasira na kayo ng relasyon ng iba. Galit na sagot sa akin ni Triana. Tinitigan ako mula ulo hanggang paa ni Triana. Mukha ka naman may pinag-aralan ka, pero sa inaasta mo, parang wala. Alam mo sayang yang ganda mo, show nga mo nga lang, walang hiyang lalaki ang kinababaliwan mo. Saad nito. Dahil alam mo ba kaya ka hindi ka na uli binabalik-balikan, nasa kanlungan ko naman si Tyler. He warmed my bed every night, and you nag-aantay na baka bumalik si Tyler.
Gusto ko sumagot na, I'm so sorry if nasasaktan kita Triana. I'm so desperate na may layo ni Tyler kay Austin. Ikaw din ang dahilan bakit ko nagagawa ito. Sa kwentong ito, ikaw ang panggulo, kaya huwag feeling ikaw ang bida. Huwag ka pakampanti na talagang totoong buntis ka, ay pipiliin ka ni Tyler. Masakit liyon para sakin. Dahil noong college si Tyler ang lalaking gusto ko, pero di ko malapitan dahil may nobya ito, at hanggang ngayon ang mga lalaking gusto ko ay sa kanya pa rin may gusto. Noon gusto ko si Tyler, pero nang makilala ko si Austin akala ko siya na talaga eh. Umalis na taas noo si Triana sa cafe, ang mga ilang tao ay nakatingin sakin, siguro nakita nila ang pagsampal ni Triana sakin. Umalis na lang din ako doon. Upang hindi na mapahiya. Hindi ko din pinaalam sa magulang ko kung nasaan ako ngayon, dahil kukulitin lang ako ng mga ito, lalo na at anak ng mga Gilmore ang pumunta. Lalong-lalo na si Mommy, tiyak na sa sobrang saya ni Mommy na mga Gilmore na ang tumungo sa bahay, ay tiyak na nakataas na ang mga tenga nito sa sobrang saya. Gusto kasi nito na mga mayayaman ang mapang-asawa namin ni ate. Nasa kondo ako nang biglang dumating si Tyler. We need to talk, saad nito sakin. About what? Sagot ko dito. Kailangan na umalis ka dito, may place ako na walang nakakaalam. May makakasama ka naman doon, para bantayan ka at tulungan. Saad ni Tyler sakin. Eto na ang hinihintay ko na itago ako ni Tyler, siguro nagsusupit siya na sa kanya si Triana, kaya ata ako nito itago. Okay, kailan ba? Tanong ko muli dito. Kung maaari lang ngayon na mag-impake ka na ng mga dadalhin mo. Mixing sagot ni Tyler sakin. Wala na akong inaksayang oras at nag-impake na ako. Ngayon sisimulan ko na kalimutan si Austin. Pagsisihan mo na hindi mo ako pinaniwalaan Austin.